Pag sinabing Job Zamora, the 30-minute trader, ang naisip lang nila is forex, charts, anong time frame, anong indicator, anong strategy, paano kikita. Pero hindi nila nakita kung ano ba yung nasa likod ng lahat ng yan. If you want to build something na bigger, which for me, magkaroon ang lahat ng Filipinos ng high income skill, maging independent sila and makuha nila mga goals nila. Hindi lang talaga siya about buy and sell, hindi lang about trading. It is a mission. Kaya in this video, bibigyan ko kayo ng kakaibang perspective. Or to be more specific, ano ba yung TMT? Ano yung forex trading sa POV ko? Sa POV namin, ng the rest ng mga coaches. So, ready ka na ba? Let's go! Number 1, building TMT is not just about trading. Hindi siya yung bibenta ng course, tapos after nun, wala na, tapos na, bahala ka na sa buhay mo. Ang ginagawa namin is minimeasure namin yung success rate. And from dati, 2020 up until ngayon, sobrang grabe na yung in-improve ng success rate ng TMT. And yung isa pa sa in-implement talaga namin na sobrang gusto ko is kapag bumili ka ng isang TMT na program, lifetime makikinabang ka talaga. Ang dami nagsasabi sa akin na hindi magandang business plan yun, hindi siya ganun ka-profitable, pero ang goal naman kasi talaga namin is for you to become an elite profitable trader. Makuha mo talaga yung mga goals mo. Kaya kung bumili ka ng TMT program kahapon, or bumili ka ng 2020, same lang din na nakikinabang ka pa rin hanggang ngayon. Kompleto pa rin yan. Meron pa rin mga Monday na mga sessions. Yan, usually mga charts yan, mga backtesting. And ngayon, meron na tayong nilaunch yung Elites. Kumbaga, sa loob ng Discord, may iba pang live sessions. Ano na talaga yung mga live trading. Tapos pwede ka mag-level up until maging full-time trader ka. Meron kang salaries, may incentives ka, may profit split ka. And makasama mo yung iba rin ng mga professional traders ng TMT. So if gusto mo ng details about sa Elites, meron tayong video niyan from Coach Tim. Ayan sa baba, check mo lang. Kaya sobrang pinapaganda talaga yung TMT. And sobrang ini-improve lagi kasi I feel responsible sa lahat ng naniniwala sa akin. Pwedeng ikaw, itatry mo lang siya, hindi ka talaga sure. Pero ako, ang pinaka-goal ko talaga sa'yo is makuha mo yung mga goals mo. Makuha mo man siya through forex trading or at least lang may mapulot ka na mindset sa mga modules namin and masabi mo na, naging stepping stone ko tong 30-minute trader. Sobrang saya na ako doon. Kaya sa loob, pagpasok mo, hindi lang ako yung coach. Kasi sa dami nagtitiwala, kailangan ko na talaga ng maraming coaches na malulupit din. And nakagandahan, train din talaga sila not just to trade, pero to be a coach. Naniniwala kasi talaga ako na yes, pwedeng magaling ka na trader pero not necessarily magaling ka na mentor or na coach. Yung mga coaches sa TMT, hindi lang talaga sila basta magaling mag-trade. Yes, given na yun, magaling sila mag-trade. Pero ang very important is magaling silang mag-coach. And hindi lang basta mag-coach ng isang klaseng tao, kundi 2, 3, 4, 5, 10, 20 different or kahit 100 different kinds of people. Kasi we really believe na yung forex trading, hindi siya basta one size fits all. Kailangan talaga siya personalized. If you are teaching thousands of students, kailangan malupit din talaga mag-communicate yung mga coaches. Kapag nagsalita sila, marami makikinig sa kanila and kaya nilang pasimplihin yung mga malalalim na terms or malalalim na jargons or malalalim na strategies sa forex trading. Minimake sure namin na merong mga KPIs ang mga coaches kung gano'n nila napaprofit yung mga students nila. Kasi baliwala ang pagtuturo kung hindi naman nagkaka-results ang mga students. And syempre, para mangyari yun, merong weekly mastermind and trainings yung mga coaches natin. Every week, pinag-uusapan namin what worked, what didn't work, ano yung usual na problema ng estudyante, paano namin isosolve, paano gagawa ng sistema para hindi na maulit-ulit, anong resources ba yung mga kailangan, anong video ba yung kailangan mo mag-adjust sa modules. So, sobrang lalim talaga. So, meron kasi kaming tinatawag na it's my fault attitude and pinasa ko yun sa mga coaches. Na alam naman natin, syempre, na mahirap na 100% yung success rate ng mga students kasi meron talaga dyan yung magta-try lang. Pero at least, kailangan talaga ma-improve. Hindi pwedeng, kasi tamad yung estudyante. Kasi busy yung estudyante. Hindi pwedeng ganun. Let's say, pag tamad, ang sabihin ko sa kanila, paano ba natin sila ma-motivate? Baka kasi kulang pa yung belief nila sa sarili nila or belief nila sa forex trading. Kapag naman busy student, that means hindi niya talaga priority yung forex trading. Ibig sabihin, hindi pa niya nakikita yung sarili niya na talaga naging successful sa forex trading. So, ano yung gagawin doon? I really believe kasi na hindi pwede yung mindset na pag gusto niya, may paraan. Diba? Hindi naman pwedeng, nasa coach lang lagi. I really believe na everything rises and falls sa coach talaga. Kailangan magaling mag-motivate ang coach.
Kailangan magaling mag-persuade ang coach. Kasi hindi naman pwede na yung mga masisipag lang, yung mga magagaling lang yung magiging successful talaga sa TMT. Kailangan lahat ng klase ng tao. May edad ka na or bata ka pa, babae ka, lalaki ka, busy ka sa work or full-time ka, ang malupit, ang coach talaga ang nag-a-adjust sa lahat ng yan. And I really believe sa 5 years na experience namin, halos lahat ng klase ng tao nakita na namin. And halos lahat ng yon meron na kaming solusyon. Isa pa din sa madalas ang naririnig ko is dapat daw yung mga strategy na tinuturo namin is yung mga advance. Sabi nila masyado madaling strategy ni Coach Job, ganyan. Pero kasi may reason lahat ng yan. Number 1 reason is, if newbie ka, pagtingin mo sa chart, sobrang overwhelmed ka. Paano pa kaya kung dagdagan mo ng 5-10 indicators and yung sobrang lupit na strategy na 1 second or 1 minute? Ano mangyayari? Ma-overwhelm talaga yung student. Hindi talaga siya magtutuloy. So that's why, ang ginagawa namin is yung mate formula lang muna. Ang mate formula, ang tawag natin dyan, is yung very basic. Kumbaga siya yung pinaka-layup or free throw sa basketball. Hindi naman pwede na ituro natin agad yung mga fadeaway, crossover. Hindi naman pwede ituro agad yung half-court shot or 3 points agad, di ba? So, unti-unti siya. So, pag na-shoot mo na yung mga layup, next naman. Pag na-shoot mo na yung mga free throws, next naman. 3 points, next naman. Step by the step talaga siya para sumakses sila. And isa pa, pinaka-proud ako sa mga coaches namin is very knowledgeable sila sa different strategies. Pwedeng sa fundamentals, technical sentiments, tapos pwedeng mga ICT, ganyan, SMC, merong mga Fibonacci, merong mga iba't ibang klase ng indicators. Bakit? Kasi kapag yung student is na curious, hindi naman pwedeng, wag yan, hindi ko strategy yan. Kailangan ma-explain pa rin ng coach kung para saan ba indicator na yun and paano siya ginagamit. And kung para kanino ba talaga siya. Usually kasi hindi naman natin maiwasan yung mga students na tumingin sa iba. Diba? Kahit sinasabi namin na wag muna kayo mag-YouTube, focus muna tayo dito. Titingin sila sa iba. May makita sila sa YouTube talaga. So that's why very important and knowledgeable sa lahat ng strategy ang mga coaches, especially mga trending na mga strategies. No? Kung anong time frame man yan, swing trader man siya, day trader, scalper, kung nasang bang time zone sila. Meron kasi kami mga students sa US, sa Australia. So paano ba sila magte-trade? So kagandahan is sobrang daming reps ng mga coaches natin alam na nila kung ano yung pwede sa mga students. Pero syempre hindi namin pwedeng spoon feed yan. Very important na mag-backtest pa rin sila, do their homework. Kasi kapag rektahan na agad na itong strategy gagamitin mo, which is okay siya sa simula, pero hindi talaga siya magiging sustainable. So we believe na very important din, kahit na meron tayong framework which is yung mate, very important na pinagba-backtest sila. And syempre, yun ang pinaka-nakakatamad sa mga students. And syempre, yun ang pinakamahirap din i-check ng mga coaches. Pero yun talaga isa sa pinaka-important na ginagawa sa TMT. Ikaw, TMT student ka ba? Nag-backtest ka na ba? And isa pa, kailangan namin mag-adapt sa kung ano man yung ginagawa ng market. Kasi, for sure, yung mga strategies last year, 2 years ago, 3 years ago, hindi necessarily nag-work yun ngayon. Yes, yung mate framework hanggang ngayon nag-work siya, pero kasi framework siya. Hindi siya exactly strategy. So, kailangan yung pinaka-strategy talaga mag-e-evolve din. And ang kagandahan, we teach our students paano mag-adapt sa market. Not just stick to one strategy na alam nila. Tapos kapag hindi na nag-work, din na alam gagawin nila. Remember, yung forex market, nag-iiba yan. Pwedeng bukas iba na yan. Pwedeng may sabihin si Trump sa isang araw, biglang magbabago lahat. Even how we teach, nag-iiba. For example, yung mga Gen Z yan, ibang approach yung kailangan dyan. Ibang approach yung Gen Z, Gen X, so yung mga millennial, iba talaga. Dati enough na yung nagtuturo kami online, 'di ba? Yan, share screen, ganyan, Zoom. Pero ngayon, mas gusto na ng mga students namin yung live events. Kaya yun, medyo dumadami rin yung live events namin. Mas nakakapagod siya, pero mas natutulungan namin yung mga students. So speaking of events, meron tayong event on September 20, yan naman yung Forex 101 natin. So I think meron dyan link sa baba. Pagdating sa ganitong industry, sobrang dami talagang lalapit sa'yo na mga tools, indicators, mga bots, mga brokers, as in sobrang dami talaga. Kung isa kang Forex guru, tapos accept mo lahat yun, for sure mayaman ka na agad. Pero kasi hindi ako naniniwala sa ganun. Actually, wala nga ako ini-endorse sa kahit ano. Pero I will only endorse something na sobrang naniniwala talaga ako. So siguro pwede nyo bilangin sa kamay yung na-endorse ko na. I think more on brokers lang din talaga. Pero yung mga tools and everything, ano talaga siya eh. Hindi siya for everybody. Pwede mo itry, pwedeng hindi. Pero again,
not sure talaga kung para sa'yo yan or hindi. Kami sa TMT, never kami nagdalawang isip na hindi i-push yung mga hindi okay talaga ng mga brokers or anything or mga bots na ganyan. Kasi naniniwala talaga ako, students first tayo. Students results first, hindi yung sponsorship. So, sa 5 years na ginagawa namin itong TMT, I'm proud to say na nagpe-pay off talaga siya. Kasi ngayon, meron na tayong elites. And hindi pa naman siya umabot ng 20, mga less than 20 siya, pero sobrang lupit na mga yun. And talagang sobrang tiwala ka sa trading skills nila. And kaya mo talaga sila i-fund ng 6-7 figures. Kaya naniniwala talaga ako yung TMT. Or kami as a Forex educator, kailangan talaga i-prioritize yung mga students more than anything. More than business deals or sponsorships. Kaya, if part ka ng TMT, you're not just learning how to trade. You're not just learning how to profit. You are learning how to build something sustainable. You are learning kung paano ba magkaroon ng success mindset na madadala mo not just in Forex trading, but in your career, in your relationships, in your personal development. So if proud TMT student ka, comment ka naman sa baba. Yun lang para sa video na to. Kita-kits sa next.